Paano naman po kung ibang religion ang isang tao pero sobrang bait niya at matulungin din? Pwede pa rin ba makapunta ng heaven ang mga taong ibang religion kahit ang bait nila kasi iba ang environment sa bansa nila? So good question, no? Paano nga naman yung ibang tao na iba yung religion na kinagisnan at hindi si Jesus ang pinafollow nila? Pwede pa rin ba sila mapunta sa langit? Kasi mabait naman sila. The problem is, none of us are good. There's not a single human being on earth na righteous. Kahit na yung sa tingin mo na pinaka-holy or sanctified na tao dito sa earth is not a good person. Because we all fall short. All have sinned and fall short of God's standard. Sabi sa Romans 3 verse 10, there is no one righteous, not even one. Kaya nga ang tanong, paano maliligtas ang tao? Imposible nga sa tao ang makapunta ng langit. Dahil lahat tayo nagkasala. And that really set apart Christianity. Good works cannot save you. Christianity is all about grace. We come to Christ empty hand. Sabi nga nila, di ba? Nothing in my hand I bring, only to the cross of Christ I cling. Christianity is about sinners coming to Christ. Jesus said, I have not come for the saints, I have come for the sinners. Ang default natin ay condemnation. Lahat tayo deserve mapunta sa hell. Dahil we are enemies of God. Kasi lahat tayo nagrebelde sa Diyos. Imagine niyo, isa siyang holy na Diyos. Isang sinungaling mo lang na ginawa sa buong buhay mo, you are hellbound. Alam niyo ba kung ano ang kamatayan? Sweldo. Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At walang sino mang tao ang kayang magbayad ng penalty ng sins na yon. Only God Himself can pay the penalty of our sins. That's why Jesus came into this world, became flesh, suffered, died on the cross, rose again after 3 days, defeated death, sin, and Satan. 2,000 years ago, there was this Jesus who really existed historically, died and rose from the dead. And if He died and rose from the dead after 3 days, then everything He said in the Bible is true. He said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Diba? Ako lang ang daan para ma-reconcile yung relationship natin sa Diyos Ama. Kasi we are enemies of God. Salvation is a free gift, libreng regalo. Wala tayong dapat ibayad. Sabi ng Diyos, libreng regalo yan. Tatanggapin mo na lang. Kaya kahit ganong kabuti ka pang tao, kung wala ka namang Jesus sa buhay, baliwala yon. Kasi if you think na yung good works mo ang makakapagligtas sa'yo, then you are trusting yourself, a sinner, not the Savior, Jesus Christ. Imagine sa Judgment Day, haharap ka sa Diyos, kasi individual naman tayong haharap sa Diyos. Tatanungin ka, bakit kita papapasukin dito sa kaharian ko? Tapos ang gagawin mo, ipe-present mo yung mga good works mo, ilalatag mo yung mga good works mo, sabihin mo sa Diyos, Diyos, ito, mabuting gawa ko, ito, tumulong ako sa mahirap, ito, pinakain ko yung mga pulubi. Patay ka na. That's boasting. Ang good works po natin ay fruit ng salvation natin. Hindi ito yung magiging reason ng kaligtasan natin. Kasi once you repent and accept Jesus as your Lord and Savior, putting your genuine and true faith in Christ, you will receive the Holy Spirit. You will be a new creation. The good works will flow out from you. Kasi hindi na ikaw yan. Si Kristo na yung mananahan sa loob mo. Kaya ako to sinasabi kasi sigurado ko may maglalapag na naman dyan. Faith without work is dead. Please, basahin niyo po yung buong book ng James in context kung sino ang audience. 'Di ba? Ang audience niya diyan ay believers, meaning other saved people na. Ito pa typical line nila diyan. Di na pala kailangan ng mabuting gawa di papatay na lang ako ng tao. Ba't ka naman papatay ng tao? Kung tunay kang Kristiyano, nasa iyo na ang Holy Spirit. Kaya yun nga yung mga taong ibang religion ang kinagisnan. Kahit napakabuti pa nilang tao, that won't save them. Kasi I'm sure, narinig na nila or maririnig pa nila about kay Jesus Christ or yung gospel. Kasi sabi sa Bible, gospel will be preached throughout the nation before the end will come. Once na narinig na nila yung gospel, wala na silang excuse whether they accept it or reject it. And today lang, di ba? Nandito na tayo sa generation na isang click mo lang, isang post mo lang, 1 second pa lang,
Nandun na yan sa Amerika, sa Europe. Ganong kabilis na magpakalat ng mensahe ngayon. We are getting there. Diba? Kaya nga ang galing ng Bible na predicto. Kasi kung panahon dati, ang hirap. Ngayon, isang click mo lang, 1 second pa lang, nakikita na ng mga taga-Amerika, ng taga-Europe, buong mundo. I believe everyone will hear about Jesus. Everyone will hear the gospel. So, nasa kanila na yon kung tatanggapin nila yon or tatanggihan. Again, we are saved not because we are good, but because He is good, kind, and rich in mercy. Saved by grace through faith, free gift, so none of us can boast about it.